Sa karaniwang mga fashion show o magagarbong okasyon, lumilipad ang imahinasyon ng mga designer sa paglikha ng isusuot ng mga kliyente. Ngunit paano kung ang bibihisan hindi modelo, kundi politiko at mga kaanak nila na dadalo sa State of the Nation address ng Pangulo? Si Tina Panganiban Perez on assignment. Isa sa mga agaw-atensyon sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino noong nakaraang taon, si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondo. Inihambing ang kanyang floral terno sa iconic English rose garden designs ng yumaong British fashion designer na si Alexander McQueen. Ayon sa Paris-bred designer na si Roy Gonzalez, hinayaan daw siya ng kongresistang maging malaya sa ididisenyo nitong terno. But for the SONA, they let me go free with my eccentricities. No? I do that because the tela is too plain, especially on the sleeves. So I make it a little bit with pintax para magkaroon kaunting buhay. Naging metikuloso raw siya para maperpekto ang kanyang ikangay edgy design. I had to change everything. Hindi na makuha yung idea ko, no? And then the way they put it, parang windmill lang ang pangit-pangit. Sabi ko, no, it has to be like a bouquet. Ang modernong coral pink Filipiniana na isinuot noong nakaraang taon nang may bahay ni Sarangani Representative Manny Pacquiao na si Jinky, likha ng batang designer na si Martin Bautista. Well, last year, she just told me that she wanted to wear something, she just wanted pink. I suggested coral pink, like a really bright pink for her. I just really wanted, the result was, it was something simple, elegant, chic, but a little bit romantic and feminine. Binudburan ng kristal sa bewang ang saya na gawa sa chiffon ruffle, istilong nababagay raw sa asawa ng isang pound-for-pound king. Jinky's not just an ordinary lady. I mean, she's the wife of of Manny Pacquiao. When I was dressing her up, parang feeling ko parang siyang bride, ganun yung dating sa parang extra effort and alaga dun sa outfit, ganon. Sa gitna ng paghanga sa mga bonggang kasuotan tuwing SONA, hindi nawawala ang mga batikos sa tinaguriang SONA fashion. Hindi raw kasi bagay ang magarbong kasuotan, gayong laganap ang kahirapan sa Pilipinas. Kaya naman minsan ang naging agaw eksena noon ang gown na gawa sa katsa ni Nooy Gabriela Party List Representative Liza Maza. Pangsyam na SONA noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ipinoprotesta ng partido ang pagsusulong ng charter change o CHA-CHA. Ang kanyang gown na mas mura pa raw kesa sa isang sakong bigas, may pinta pa ng imahe ni Arroyo. Yung nag-paint ito ay isang people's artist, si Boy Dominguez, na pinapakita si President Arroyo. Sabi nga niya, first time siyang nag-drawing kay President Arroyo na nakatawa si GMA. Pero ang message, natutuwa siya habang nahihirapan naman yung mas maraming. Ang social realism artist na si Boy Dominguez ang siya ring pipinta sa barong ni Bayan Muna Representative Teddy Casino ngayong taon. Sa nakalipas na 2 SONA ni Pinoy, laging may mensahe ang barong ng kongresista. Noong 2010, Stop the Political Killings ang kanyang ipinarating. Right to know, right now, nakaugnay na ipinaglalabang Freedom of Information Bill naman ang isinusulong niya noong 2011. At ngayong taon, ang mensahe ni Casino, baba presyo. This time, I'm collaborating with 2 other artists, si Renan Ortiz saka si Boy Dominguez. Interpret nila yan in hand painting using earth colors. I wanted to interpret it in a very classy way. Hindi vulgar, hindi siya mukhang masyado aktivista, pero still we make sure that the message gets through. Pag kinukunan siya ng picture, pag tinitignan siya, nababasa agad. Yung message can come in a very subtle way na effective pa rin. Ika nga, may oras, panahon at lugar para sa lahat. At ang SONA ng Pangulo raw malamang ang panahon para sumunod sa pag-inog ng fashion ang mundo ng politika. It's a social phenomenon. How come SONA became a fashion show? So we just follow it. It's an occasion they created for it. Pero ang ika nga'y glitz and glamour, naglalaho oras na magsalita na ang Pangulo dahil ang kanilang mga kasuot ay nagiginalang palamuti sa kwarto maghahatid ng pinakahihintay na talumpati. Tina Panganiban Perez, GMA News.